Hindi nagawang magsalita pa ni Vera dahil sa narinig mula kay Alice. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito, kahit na may kutob siya na may alam ito. Naikim na lang niya ang kanyang kamao at nasapo ang noo. Nag-isip siya ng mabuti nga at na mahimasmasan. Kinuha niya ang kanyang phone sa kamay tinawagan. Hello, it's me. I want you to do me a favor. Yes, I want this bitch out of my line. She's ruining my plan. Okay. Her name is Alice Alessandro. Yeah, do the job. Seryosong sabi ni Vera sa kanyang kausap at agad ding binaba ang tawag. Let's see if you can tell them everything. Nakangising sabi niya at naglakad na papasok sa chapel. Hindi niya hahayaan na magugulo ang planong ginawa niya. Kaya nais niyang mawala ang mga taong hadlang sa kanya at isa na doon si Alice. Nanatili muna sina Alice sa burol at inaasikaso din ang ilang kaibigang dumating. Lahat ng mga to hindi pa rin makapaniwala na wala na si Pamela. Nalulungkot ang mga ito dahil nga naging mabait sa kanila si Pamela. Di na rin nag-usap sina Alice at Vera, talagang iniiwasan nilang magkasalubong silang dalawa dahil baka magkapikunan na naman sila. Halos 3 oras din na natili sila roon bago sila nagpasyang umalis at pagpaalam sa mag-asawa maging sa ilang bisita. Hinayaan naman silang makaalis ng mga ito. Habang nasa sasakyan sila ni Barl, nagtanong siya sa lalaki. Nakontak mo na ba si Raf? Tanong niya rito. Umiling si Barl sa kanya. Hindi pa. Ewan ko ba kung bakit? May signal naman dun sa rest house niya. Kaya nakakapagtaka di ko siya makontak. Pero posible rin na baka wala na siya sa rest house at naglibot sa isla. Tugon ni Barl sa kanya. Nakasama si Pamela? Wow! Mukhang nag-enjoy na yata silang dalawa doon. Napapailing pang sabi ni Alice. Posible din yon. Kaya nga naisipan kong puntahan natin sila bukas. Saan nito? Napaisip si Alice at bahagyang napangisi sa kanyang naisip. Well, pwede rin. Para malaman naman niya na nakaburol na siya ngayon. Ewan ko lang kung ano mararamdaman niya kapag nalaman niya nangyayari dito. Napapailing na sabi ni Alice. Bahagya naman natawa si Barl dahil ganoon din ang pumapasok sa isip niya. Talagang magugulat ang lahat kapag nalaman na buhay pa pala si Pamela. Lalo na si Vera na siyang gumawa ng burol ni Pamela. Biglang naihinto ni Barl ang kanyang kotse na makitang may 2 kotseng nakaabang sa daan nila. May 3 lalaking nasa unahan nito habang may hawak na baril. Oh my God! What's that? Nagugulat pang sambit ni Alice. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Siguradong ikaw ang pinupunti rin ng mga yan dahil sa naging usapan niyo ni Vera. Seryosong sabi ni Barl. Habang inihanda ang sarili sa kung anong mangyayari ngayon sa kanila. May kinuha siya sa katabi niyang box. Bagyang nanlaki ang mga mata ni Alice. Di naman alam ni Alice kung hahawakan niya ba ito o hindi. Di naman ito ang unang beses na nakakita siya ng baril dahil meron naman ganito ang kanyang ama. Ngunit hindi siya hayaang makahawak ng mga iyon. Naparanok siya. Dahan-dahan kinuha ang baril. Muntik niya pa maibagsak ito. Dahil sa nararamdaman niyang bigat nito. Humawak kang mabuti at yumuko. Mariing sabi ni Barl. Ginawa naman ni Alice ang sinabi nito at humawak siyang mabuti. Bumanat ang kaba sa kanyang dibdib dahil may mangyayari sa kanila. Ngunit naniniwala siya kay Barl. Kanilang lampasan ng mga ito. Habang si Barl naman ay mariing nakatitig ngayon sa harapan nila. Nakikilala niyang ilan sa mga ito at nasisiguro niya kung ganinong tauhan ng mga ito. Napaisip siya na mukhang inutusan to ni Vera o di kaya humingi ng pabor si Vera sa taong tumutulong dito. Hindi niya alam kung siya o si Alice ang puntiri nito. Ngunit malakas ang loob niya na si Alice ang gusto ng mga ito. Napahigpit ang kapit niya sa manibela at biglang pinatras ang kotse. Nakita niya kung paano kumilos sa mga ito at narinig na lamang nila ang sunod-sunod na putok ng baril patungo sa kanila. Minabuti na niyang iwasan ng balang papunta sa kanila habang di naman mapigilan ni Alice ang mapasigaw dahil sa pagkagulat. Shell, give me the gun! Sigaw ni Barl. Di naman magkanda o gaga si Alice na binigay kay Barl ang baril. Na makuhay ni Barl, binuksan niya ang bintana ng kotse. Gumanti ng putok sa mga ito na ngayon sumusunod na sa kanila. Na makakita siya ng kanto, lumiko siya doon at agad nagharurot ng takbo. Ngunit makikita pa rin niya nakasunod ang mga ito sa kanila. Oh my God! They're still chasing us! Sigaw ni Alice at di mapakali sa kanyang inuupuan habang lumilingon sa likuran. Just relax. I can handle this. Sabi sa kanya ni Barl. Nakalmado lang habang nagmamaneho. Mas pinilisan niya pang pagpapatakbo at lumiko ulit sa may kanto. Paulit-ulit niyang ginagawa upang mailigaw nila ang mga ito. Mabuti na lamang at di nito nagpapaputok upang hindi na rin makadamay pa ng ibang inosente. Halos kalahating oras din silang ganoon
hanggang sa maligaw na nga nila ito. Ngayon, tinatahak nilang daan patungo sa apartment ni Brian. Hindi na naisipan pa ni Alice na umuwi sa kanila dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Nang makarating sila sa apartment ni Brian, tahimik lang si Alice na nakasunod kay Brian na tahimik din. Pagkapasok nila sa apartment, pareho silang napaupo. Napapikit naman si Alice at napabuntong hininga. I am still shocked for what happened. I didn't know that I can encounter a scene like that. Komento ni Alice sa nangyari. Narinig niyang natawa si Brian kaya napatingin sa rito. Is it funny? Gunot noon niyang tanong dito. No, it's just, well, hindi ko akalain na nabibigla ka sa mga ganong eksena. Akala ko kasi sanay ka na. Nakangiting sabi sa kanya ni Brian. Napairap siya dito. Seryoso ka? Natural ngayon pa lang ako naka-experience ng ganon. Anong akala mo sa akin? Sanay sa mga action scene? Excuse me, ang kaya ko lang gawin makipag-away. Sabunutan, sampalan. Hindi yung ganon. Naka-ismid pang sabi ni Alice dito. Muling natawa si Brian. Ngunit agad ding napatigil sinaman siya ng tingin ni Alice. Okay, I'll stop. By the way, those people were underlings of the man who's protecting Vera. Kaya nasisiguro kung ikaw ang puntiri nila, tulad ng sabi ko sa iyo kanina. Kaya hindi ka po pwedeng maiwang mag-isa or umuwi sa inyo. Kaya gusto ko nasa tabi na lang kita para maprotektahan kita. Pahayag ni Brian kay Alice. Di naman nakasagot si Alice dahil hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya dito. Nanatili siya nakatingin kay Brian ngayon nakatingin naman sa kanya. Nakaramdam tuloy siya ng kakaiba habang nakatingin dito. I will stay beside you and you will protect me? Why not? We're friends and I will do my part as your friend to protect you. Isa pa, pinsan mo si Pamela at pareho kayong manganganib dalawa kapag bumalik na si Pamela dahil kay Vera. Kaya ang masasabi ko huwag mo nang magpapakita si Pamela habang hindi pa sapat ang kakayahan niyang harapin si Vera. Lalo nga't nasisiguro kong bihasa na sa paggamit ng baril ang isang iyon. Saan ni Brian? At naging seryoso sa huli nitong sinabi. Tila nadisbayan naman si Alice sa unang mga sinabi nito at napaiwas ang tingin. Bahagya siyang napatikim at pilit na inaayos ang kanyang sistema. Ganon ba? You're really sure that she will kill us? Tugon niya rito. Of course. She was desperate for taking Pamela's life, so you too. Kaya naman kailangan niyong matuto kung paanong humawak at gumamit ng baril. Suhestyon ni Brian. Napakunot noon naman si Alice. Naging seryosong tingin niya rito dahil nalilito siya sa sinasabi nito. Lalo na sa paggamit ko ng baril. Teka nga, gaano ba kabigat ang taong nasa likod ni Vera at gusto mo maging katulad kabi sa kanya na marunong gumamit ng baril o di kaya makipaglaban? Seryoso niyang tanong dito. Di agad nakasagot si Brian. Muntik na niyang masapak ang sarili dahil sa kanyang mga sinasabi. Di niya napigil na magsalita ng mga ganong kasensitibong bagay. Hindi pa alam ni Alice kung anong klaseng babae si Vera, lalo na sa taong nasa likod nito. Naguguluhan siya kung dapat nga ba niyang sabihin ditong lahat dahil nasisiguro niyang magugulat ito at makakaramdam ng takot. So, can you tell me directly why we need to prepare for Pamela's comeback? Muling tanong ni Alice. Hindi halos makatingin si Brian kay Alice at ngayon niya pinagsisiyan ng kanyang mga sinasabi dito tungkol kay Vera. Ngunit dahil nasabi na rin niya yung napagpasya na lamang niya na sabihin dito ang kanyang mga nalalaman. Napabuntuhan niya siya at muli tumingin kay Alice na nakatingin sa kanya. The man behind her was Albert Mondragon. He was Vera's husband. Seryosong sabi ni Brian na siyang kinagulat ni Alice. Wait, what? Her husband? As in she is already married? Di makapaniwalang tanong ni Alice at talagang napatayo pa siya sa harap ni Brian. Napapikit si Brian at tumango. Dahil ganito rin ang naging reaksyon niya matapos malaman na tungkol sa lihim na pagkatao ni Vera na matagal din niyang hindi alam. Oh my God, I can't believe this. Sambit ni Alice at muling napaupo. Yes, kabakailan ko lang nalaman ang tungkol doon. Inalam ko ang lahat, kaya nalaman ko rin ang relasyon nilang dalawa. Lumaki si Vera sa pamilya Mondragon, ngunit naging lihim lamang iyon at kahit sino, wala nakakaalam na sa Mondragon siya nakatira. Pinagkasundo siya kay Albert noon at wala siyang ibang nagawa kundi sundin ang nakatadhana sa kanya. She lived in and they married secretly. Hindi ko lang talaga alam kung anong plano niya. Ngunit nasisiguro kung dahil sa isang dahilan, kaya si Pamelang binabalikan niya. Seryosong sabi ni Brian. I don't know what to say. I'm still confused about her but why? Why Pamela? Naguguluhan pa ring tanong ni Alice. Hindi nakapagsalita si Brian at umiwas muli kay Alice. Ngunit alam niyang kukulitin pa rin siya nito na sabihin ang lahat.
For now, hindi ko muna masasabi kung bakit. Pag-uusapan na lang muna natin to kapag kasama na natin si Pamela. Isa pa, hindi ako pa pwede magdesisyon sa kung anong plano ninyo ni Pamela. Handa kaming tumulong ni Raph pero depende pa rin sa usapan. Tanging sabi ni Barl at tumayo. May isang kwarto pa sa itaas, doon sa kabila. Malinis yon, kaya pwede ka magpahinga. Bukas pupunta tayo sa isla. Dagdag ni Barl at naglakad pabaalis. Tinungo ang daan sa kusina. Napabuntong hininga na lang si Alice at tinanong ulit pa kay Barl. Nasisiguro niyang may dahilan din kung bakit hindi nito masabi ang totoong dahilan ni Vera. Kung bakit ito pinapahirapan si Pamela. Nagpa siya na lang siyang tumayo at tinungo ang kwartong sinasabi nito upang makapagpahinga. Sinalubong si James ni Vera ng halik. Nang puntahan siya nito sa kwarto ni Pamela, nasa mansyon sila ng mga Benefe dahil ninais si James na pumunta upang makapasok sa kwarto ni Pamela. Tila ba nais niyang balikan ang alaala habang masaya silang dalawa. Mga alaalang magkasama silang dalawa na walang pinoproblema. Minsan lang natulog si James doon sa kwarto nito at hinayaan lang sila ng magulang nito. May tiwala nga ang magulang ni Pamela kay James kaya hinayaan nilang magkasama sila sa isang kwarto noon. Kaya nalulungkot siya ngayon sa pagkawala nito at nais na hanapin to. Subalit alam niyang hindi niya kaagad to makikita. Matapos siyang halikan ni Vera, tumalikod siya dito. Bagyang tumaas ang kilin ni Vera dahil hindi niya naramdaman na gumanti to ng halik sa kanya. What's wrong? Tanong ni Vera dito. Napahinto siya at bagyang napapikit. Nais niya muna mapag-isa saglit. Ngunit dahil nandito ito hindi siya makapag-isip-isip na mabuti. Napapansin ko may nagbago sa'yo. Dahil ba sa pagkawalan ni Pamela? Well, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. She was your pretend wife. Huwag ka mag-alala, lilipas din to. Makakalimutan mo rin siya. Sabi sa kanya ni Vera at hinawakan ang balikat nito, tsaka marahang pinisil. Humarap si Vera kay James at niyakap ang dalawang kamay sa leeg nito. Tsaka niya dahan-dahang inilapit ang mukha kay James hanggang sa muling maglapat ang labi nilang dalawa. Banayad na halik ang ginawa niya kay James. Hindi niya to tinigilan hanggang sa naramdaman niya na gumaganti rin ang halik ni James sa kanya. Palihim siyang napangisi dahil kahit ganitong ugali nito paminsan-minsan nagbabago, lagi pa rin niyang nahuhuli ang kiliti nito. Naramdaman niyang hinawakan nito ang bewang niya at inilapit ang katawan niya rito. Hinayaan niya ako nung gusto ni James hanggang sa maramdaman niyang boba ang halik nito papunta sa kanyang leeg. Mas nilapit niya pa ang kanyang sarili dito at napapikit sa kariting dulot ng paghalik nito sa kanyang leeg. Hindi nila alintana na nasa kwarto sila ni Pamela at anumang oras baka may makakita sa kanilang dalawa. Ngunit tila wala na silang pakialam sa kung ano pa ang mangyayari ngayon. Bahagyang naglakad si James kaya napatras naman si Vera hanggang maramdaman niya ang kama sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang pinahiga ni James habang patuloy pa rin siya nitong hinahalikan. Ngunit ngayon, dahan-dahan na ring bumababa ang halik nito hanggang mapunta sa kanyang dibdib. Naramdaman niya pa ang isang kamay ni James sa kanyang isa pang dibdib. Tsaka ito marahang minasahe. That's it, babe. I like it. Hindi pinansin ni James ang sinabi ni Vera at patuloy lamang siya sa ginagawa dito. Ngunit naramdaman niyang tila may nagbago sa nararamdaman niya. Lalo na ngayong nais niyang mangyari sa kanilang dalawa. Tila ba hindi tulad ng dati na lagi siyang nananabik sa tuwing nasa ganito silang eksena. Yung pakiramdam na gusto niya itong angkirin ng paulit-ulit. Subalit ngayon nawalan siya ng gana. Ngunit pinipilit niya pa rin ang kanyang sariling gawin ang nais na mangyari ni Vera. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Subalit kusang huminto ang kanyang kamay at labi sa ginagawa nito na maging siya'y natigilan sa kanyang sarili. Napadilat naman si Vera nang maramdaman niyang huminto si James. Napatingin siya dito at nakita niyang reaksyon ni James na nakahinto at nagbaba ng tingin. What's wrong? Tanong ni Vera. Nang umayos ang tayo si James at maling tumalikod sa kanya. I don't know. Tugon ni James at umupo sa gilid ng kama. It seems like you're thinking something or someone. Saad ni Vera. I'm thinking about you. Walang emosyong sabi ni James at pumaling dito. Napataas naman ang kilid ni Vera dahil sa sinabing iyon ni James. Tila hindi siya naniniwala na siya ang iniisip nito. And why me? Nagtatakang tanong pa niya. We both know that we're having a scene. You're married, you know that. Sabi ni James na seryoso. Napasinghal naman si Vera sa sinabing iyon ni James. Tila mawala sa isip niyang sasabihin niya ng lalaki. Napapailing na lamang siya habang nakatingin dito. Ngayon mo talaga sasabihin yan? Ganong matagal na tayo nag-umpisa? Una pa lang alam mo na kung ano mga plano ko sa buhay. Yun ay makapaghiganti at makakasama kita
na walang pinoproblemang iba. Isa pa, wala ding saysay ang kasal ninyong dalawa. Nakataas, kiliti sabi ni Vera kay James. Bahagyang natigilan si James sa sinabi ni Vera, lalo na sa huling sinabi nito. Naging seryosong tingin niya rito. Habang napangisi naman si Vera sa kanyang naging reaksyon. What did you do? Tanong niya rito. What do you wanna know? That your marriage was fake? Yeah, it is. I did everything to make it fake. Seryosong sagot naman ni Vera. Bahagyang naikuyom ni James ang kanyang kamay at malaliman napabuntong hininga. Hindi niya alam ko na magiging reaksyon niya sa mga sinabi ni Vera. Tila ba kontrolado na nga nito ang lahat ng kanilang plano at di pa sinasabi sa kanyang ilan sa mga ito. Nagugulat pa siya sa mga sinasabi nito. James, wag kang masyadong magulat. Sa tingin mo ba hahayaan kong matali ka ng tuluyan kay Pamela? Of course I won't. And now that she's gone, we can do everything and we will have everything. Do you understand me? Saad sa kanyang ni Vera at lumapit pa ito sa kamuling yumakap sa kanyang leeg. Huwag mo nang alalahanin ng mga bagay-bagay, James. Basta magtiwala ka lang sa akin at makukuha natin ang inaasam nating tagumpay. Nakangising sabi ni Vera at tinilikan siya nito sa labi. Sa tingin mo ba, yan lang ang problema? Kung nagawa mong alisin sa buhay natin si Pamela, kaya mo rin bang mawala sa buhay mo si Albert? Seryosong saan ni James at nakita niya kung paano natigilan si Vera, tsaka umiwas ang tingin. He is your husband, dagdag ni James. Inalis ni Vera ang kanyang mga kamay, bahagyang tumalikod kay James. Matagal bago nagsalita si Vera at naman nakatingin si James para marinig ang maging tugon nito.